Sa ilalim ng bughaw na kalangitan at kumikislap na dagat, minsang namayani ang isang kahariang hinangaan ng lahat, ang kaharian ng Sapiro. Ito'y sagisag ng kapayapaan, karangyaan at kapangyarihan. Sa bawat sulok nito ay umaalingaw-ngaw ang kasiyahan at ang mga mamamayan ay namuhay ng may dangal at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng kinang at karektan nito may nagbabantang kadiliman. Isang galit na matagal nang kinikimkim, ang puot ni Bathalang Gargan. Walang babala ang kanyang pagdating. Isang gabi, habang payapang natutulog ang buong kaharian, biglang nagdilim ang kalangitan. Ang mga ulap ay naging itim na parang abo at ang hangin ay bumigat sa isang nakakikilabot na presensya. Ang katahimikan ay napalitan ng pangamba at mula sa kailaliman ng kadiliman bumaba si Bathalang Gargan. Taglay ang naglalagablab na apoy ng paghihiganti. Sa isang iglap, ang mga tore ng Sapiro ay gumuho. Ang mararangyang palasyo ay nilamon ng apoy. Ang mga sigaw ng mamamayan ay umalingaw-ngaw sa buong kaharian. Walang sinuman ang nakaligtas sa bagsik ng kanyang kapangyarihan. Sa loob lamang ng isang gabi, ang dating maringal na kaharian ay naging abo at guho. Ito ang unang pagbagsak ng Sapiro. Ngunit hindi dito nagwakas ang lahat. Sa gitna ng wasak na lupain, may dalawang natitirang liwanag, si Daron at si Reyna Arnia. Sa kabila ng sakit, dalamhati at pagkawala, pinili nilang bumangon. Hindi sila nagpaalipin sa takot. Bagkus ay pinanday ang kanilang determinasyon upang muling itayo ang kanilang tahanan. Ngunit batid nilang hindi sapat ang lakas ng espada upang talunin ang kadiliman. Kailangan nila ng kapangyarihang higit pa sa karaniwan, ang brilyante ng lupa. Isang sinaunang hiyas na sinasabing nagtataglay ng mismong puso ng mundo. May kakayahan itong magbigay buhay sa patay na lupain at maglinis ng kasamaan. Ngunit hindi ito madaling matagpuan. Nakatago ito sa ilalim ng mga guhong iniwan ng trahedya, naghihintay sa tunay na karapat-dapat. Sa kanilang paghahanap, natuklasan ni Daron at Reyna Arnia ang isang nakakagimbal na katotohanan. Ang pagkawasak ng Sapiro ay hindi lamang gawa ni Gargan. May mga taksil sa loob ng kaharian, mga pusong nalunod sa kasakiman. Sila ang nagbukas ng pintuan para sa kadiliman, kapalit ng kapangyarihan. Ang mga aninong ito ang tunay na naglagay sa kaharian sa bingit ng kapahamakan. Habang unti-unting muling binubuo ang Sapiro, gamit ang kapangyarihan ng brilyante ng lupa, isa-isang nalalantad ang mga taksil. Hindi na ito simpleng muling pagtatayo. Ito ay isang paglilinis. Sa bawat piraso ng lupang ibinabalik sa dating anyo, may katotohanang nahuhukay. Sa bawat liwanag na sumisikat, may kasinungalingang nabubunyag. At nang tuluyang mabuo muli ang Sapiro, hindi na ito katulad ng dati. Ito'y mas matatag, mas mapagbantay, at higit sa lahat, malaya sa anino ng pagtataksil. Ngunit sa malayo, sa kailaliman ng dilim na hindi kailanman naglalaho, nakamasid si Bathalang Gargan. Sa kanyang nagbabagang mga mata ay nananatili ang galit. Hindi pa tapos ang laban. At ang alamat ng Sapiro ay patuloy na isusulat ng panahon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento dito sa aming channel. Ibahagi ang inyong mga saloobin at mag-subscribe para sa higit pang mga epiko at alamat. Maraming salamat sa inyong pakikinig.